Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, sa edisyong palatuntunang ito, ipaiba naman natin ang ating ang edisyon o estelo. Didiretso tayo sa ating paksa. Okay. Napansin ba niyo mga kapatid at mga magulang na kapag ang katungkulan ng halimbawa ng isang executive minister ng INC o Iglesia ni Cristo, kapag mababakante ito, halimbawa dahil namamatay na, di ba ang katungkulang ito dapat may papalit na uupo sa katungkulang ito? Para bang sa katungkulan ng ating presidente, kapag mababakante, may papalit o successor ang tungkuling ito. At biblical naman ito. Dahil kung babasahin natin ang Gawa 1:20, yung katungkulan sa English office, katungkulan ni Apostol Judas nang nabakante, sinabi sa talatang ito, may papalit sa katungkulan niya. Sa English, a King James Version, and his bishopric let another take. Bakit ito ang ating ginawang introduction sa palatuntunang ito, mga kapatid at mga magulang? Dahil nasa paksang ito ating malalaman ang tunay na simbahan o tunay na iglesia na sinimulan o itinatag ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, pinahiwatig din niya na ang katungkulan na kaniyang ini-establish o tinatatag o ginagawa, dapat may successor o papalit kung mabakante ito. At sa ating napag-alaman o ating nalalaman, Roman Catholic Church ang sumunod sa tungkuling ito. Dahil kung ating pag-usapan halimbawa yung katungkulan ng executive minister ng INC o Iglesia ni Cristo, ang unang executive o leader nila sa samahang ito ay si kapatid na Felix Manalo. At nang nabakante ito nang dahil siya ay namatay, pinalitan nila. May pinaupo silang kahalili sa tungkuling ito na tinawag ding executive minister. Sino ba ang humahalili kay Felix Manalo nang siya ay wala na, kabilang buhay na? Alam natin na re-record ito, no? Sa ating history o kasaysayan na ang kanyang anak na si Iranio Manalo ang ipinalit. So, kitang-kita ninyo, di ba? Ang katungkulan ng isang leader ng isang samahan, pangrelihiyon, ay katulad din sa leader ng isang bansa, halimbawa ang ating bansang Pilipinas, ang presidente. Ang tungkulin ng presidente may papalit kung ang unang nakaupo sa tungkuling ito ay wala na, namamatay na or pinalitan na. So, may papalit talaga sa katungkulang mababakante. Okay. Now, pagkamatay rin ni Iranio Manalo, dahil siya ang ipinalit kay Executive Felix Manalo, sino ang
ikatlong executive ng INC. Di ba ang ipinalit ni Iranio, ang anak ni Felix Manalo, pagkamatay niya, no, ni Iranio, si Eduardo Manalo. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Pero, kung ating pag-usapan ang Biblia, tama ba ang tungkuling ito na ito ang ating dapat na pagkaisahan? Yung pinamumuan ng executive minister ng INC? Sino ba ang pinahiwatig ni Kristo? Ang dapat nating sundin kapag ang pag-usapan ay katungkulan na dapat nating sumailalim tayo dito at dapat sundin natin. Alam nyo mga kapatid at mga magulang, pinahiwatig na, sinabi na ni Kristo, pinaalam na niya kung aling tungkulin ang dapat nating pag-isahan. Nang sinabi niya na magtatag siya ng isang iglesia o kaharian ng Diyos dito sa lupa, pinahiwatig na niyang si Apostol Pedro ang unang uupo sa katungkulang ito. Next to him. Ibig sabihin, dahil si Pedro ang pinahiwatig niyang uupo o yung tinatawag nating maging representative niya. Inuulit-ulit na natin ang talatang ito kapag ito ang paksa na ating tatalakayin. Sa Mateo 16:18 hanggang 19, pinahiwatig na ng Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito kung sino. At ang Roman Catholic Church ang sumunod nito, mga kapatid at mga magulang. Therefore, ito ang tunay na simbahan o ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Hindi yung sinimula ni Felix Manalo dahil ang sinunod nilang katungkulan, hindi ang Panginoong Jesucristo ang gumawa nito, yung executive minister. May mababasa ba tayong mga talata sa Biblia na ang tungkulin ng executive minister ng INC? Ito ang ginawa na tungkulin ng Panginoong Jesucristo na dapat tayong magkakaisa sa pamamahala nito? Wala po, mga kapatid at mga magulang. No? Dahil ang pinahiwatig ni Kristo na maging yung tinawag nating representative niya, si Pedro. Si Pedro. Di ba? Okay, ating i-refresh ang dalawang talatang ito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 16:18 hanggang 19, Pedro, batu. Okay. Dahil ang kahulugan kasi sa salitang Pedro ay rock, batu. O sa Greek, pag-translate Petros. Okay, ating itutuloy. Pedro, o sa Aramaic, Sipas, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia o kaharian, na ang kadiliman ay hindi makapananaig sa kaharian o iglesyang ito. Ibig sabihin, matatag ang iglesyang ito na tinatag ng Panginoong Jesucristo, hindi ito maaring buong matalikod. No? Dahil meron kasing mga samahan ngayon ang nagtuturo na ang sinimulan daw ni Kristo na total apostasy daw. Yung sa Tagalog, buong natalikod. Yung tinuro ng Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, di ba, mga kapatid at mga magulang, paano po total apostasy o buong matalikod ito sa paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang tumatag nito at sinabi niya na ang kadiliman, ibig sabihin, ang impyerno o si Satanas hindi makagigiba sa iglesyang ito. Ibig sabihin, magpapatuloy ito. Sinabi sa aklat ni Lucas, sa Kapitulo 1, versikulo 33, na
magpapatuloy ito. So, paano buong matalikod o matotal apostasy? Sinabi na na magpapatuloy ito. So, kontradiksyon ang paniwalang buong matalikod ang iglesia na sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Wala naman silang ibang opsyon kasi na ituturo. Dahil kung mag-admit sila, ituturo din nila ang tinuro ng simbahang Katoliko na ang sinimula ni Kristo, hindi buong matalikod, magpapatuloy ito, hindi mapabuluanan ang kanilang samahan. Ma-disregard ang kanilang paniniwala o samahan dahil huli na ang kanilang mga grupo na simulan. Hindi yung sinimula ni Kristo. So paano simulan pa ni Felix Manalo kung ang sinimulan ni Kristo hindi natalikod, nagpapatuloy? Kaya wala silang ibang opsyon. Gagayahin nila ang turo ng LDS Mormons na naganap daw ang total apostasy o buong pagtalikod. Kinopya ito ni Felix Manalo sa aral ng Mormons, mga kapatid at mga magulang. Para mabigyang daan ang ibang sugo na kinilala nila na si Felix Manalo at sa Mormons si Joseph Smith. Dahil paano nila ma-justify ang pagkasugo ni Felix Manalo at pagkapropeta ni Joseph Smith sa paniniwalang Mormons kung hindi natalikod dahil nagpapatuloy ang sinimula ni Kristo. So dapat para mabigyan nila ng daan si Felix Manalo sa INC at Joseph Smith sa Mormons, kailangang mapaniwala nila tayo na talagang nawala o buong natalikod ang sinimulan ni Kristo na iglesia sa unang siglo. Para bang may ibang messenger na kinakailangan dahil hindi nagpapatuloy yung sinimula ni Kristo noong unang siglo. Diba? Kakilakilabot ang paniwalang ito, mga kapatid at mga magulang. Pero ang daming naniwala nito, di ba? Nang dahil sa dumami din sila. Ako din, noon, muntik akong napasama sa samahang ito dahil muntik akong naging INC din noon. Mga kapatid at mga magulang. At kung ating ipagpatuloy ang paglalatag sa talatang Mateo 16:18 hanggang 19, ito ang sabi ni Kristo kay Pedro nang nasabi na niyang magtatag siya ng isang iglesia. Sinabi niya kay Pedro, Pedro, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang talian at luwagan mo sa Ingles, sa King James Version, anuman ang ibabind at loose, binding and loosing authority. Anuman ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbabawal din ito sa langit. Malinaw na dapat unawain itong ginawang representative nga si Pedro ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Ano ba yung authority sa binding and loosing? Ano bang ibig sabihin nito? Alam ito ng mga abogado natin, mga lawyers natin, di ba? Mga kapatid at mga magulang. Ang ibig sabihin ng salitang binding at loosing authority, kapangyarihan ito, authority ito sa paggawa ng batas, no? Yung binding, at yung loosing, ibig sabihin, pag walang bisa o pagluwag. Kapangyarihan ito ng Diyos, authority ito ng Diyos na nasa kay Kristo at ini-extend niya ito kay Pedro. Bakit kay Pedro lang sa mga talatang ito? Hindi sa lahat ng mga apostol. Na sa pagkakataong iyon, nandoon naman ang ibang mga apostol o mga disipulo. Hindi lang si Pedro ang nandoon. Pero kahit na nandoon ang ibang mga apostol, si Pedro lang ang sinabihan ni Kristo nito na, Pedro, ibigay ko sa inyo ang mga susi
ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Actually, mga kapatid at mga magulang, sa pagdagdag ng pabigat sa argumentong ito, basahin ninyo ang talatang Apokalipsis o Revelation chapter 3 verse 7. No? Na actually, ang Panginoong Jesucristo ang humawak sa mga susing ito o sa mga authority na ito. Bakit pinuplural natin mga authority? Dahil ang simbolo kasing ginamit, mga susi. Ito pa, ibig sabihin, maraming authority ito. Ang ibig sabihin kasi na pinuplural ito dahil kapangyarihan ito sa paggawa ng batas, paggawa ng mga disciplinary laws, pagpapatawad ng kasalanan na letra por letrang sinabi ito ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga apostol, di ba? Yung anuman ang ano ba 'yon? Patawarin nila, anuman ang patiwarin nila, papatawarin din sa langit, di ba? Authority sa pagpapatawad ng kasalanan na alam naman natin na Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Pero bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang kapangyarihang ito, ini-extend din niya ito sa mga leader niya na pinili una, mga apostol, nang sinabihan sila sa Juan 20:19 hanggang 23 na anuman ang sino mang patawarin ninyo, patatawarin din sa langit. At ang sino mang hindi ninyo papatawarin, hindi din ito papatawarin sa langit. Ministerial authority ito to forgive and not to forgive sins, mga kapatid at mga magulang. Iba din yung address na magpapatawad tayo ng mga kasalanan sa isa't isa natin. Obligado. Walang option ito na hindi tayo magpapatawad, di ba? Yung general instruction na tayong mga Kristiyano dapat magpapatawad tayo sa mga may sala sa atin, no? 'Di ba? Walang option ito na wag tayong magpapatawad, 'di ba? It's a general command ito to all Christians na dapat tayong magpapatawad. Pero yung sa Juan 20 address, yung sinabi ni Kristo sa mga ministerial priesthood, ibig sabihin, mga apostol, mga leader ng simbahan, may option sila na pwede silang hindi magpapatawad. Ibig sabihin, parang Diyos ang authority nila. Dahil ang Diyos lang ang maaring makapagpatawad at hindi makapagpatawad. Bakit ini-extend niya ito sa mga kaparian niya? Una, mga apostol, basahin ninyo ang Juan 20:19 hanggang 23. Hindi ito nasa bibig lang natin. Binasin natin ito sa Biblia. Juan 20:19 hanggang 23. At dahil katungkulan ang inuupuan ng mga apostol, siyempre, may successor sila kung wala na sila, di ba? At batay sa history, only Roman Catholic bishops ang nakasunod, ang legitimate successor ng authority ng mga apostol. Therefore, itong pagpapatawad ng kasalanan na tinatawag nating sakramento, dapat tayong tatanggap nito, mga kapatid at mga magulang. Wala ito sa ibang mga relihiyon. Isang patunay din ito na ang Iglesia Katolika o Apostolika Romana ang totoong iglesia. Dahil pinahiwatig ito sa Biblia ang Sacrament of Confession. Di ba? So si Pedro ang pinahiwatig na representative of Jesus Christ, no? Dahil kung sasabihin ninyong walang representative si Jesus Christ dahil hindi mababasa ang salitang representative sa loob ng Biblia. Di ba? Kung alam ninyo, mga kapatid at mga magulang, ang argumentong iyan, matatawa tayo kung malaman natin na dapat hindi tayo maniwala sa ganyang argumento. Dahil actually, ang daming mga salita o mga termino tayong ginamit ngayon na hindi pa ginamit sa panahon ng mga apostol. Pero ginamit natin, halimbawa, yung salitang Trinity. No?
sa pagtawag sa paniwalang iisa lang ang Diyos sa tatlong persona. Hindi ginamit ng mga apostol ang salitang Trinity sa kanilang panahon. Pero bakit ginamit natin sa panahon ngayon? Di ba? Ang salitang o terminong God o Diyos, hindi iyan ang ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon dahil hindi Ingles o Tagalog ang ginamit nilang salita. Ang ginamit ng mga Hudyo noon, Hebreo. At sa mga Grego, Greek. Ano ba ang God sa Hebreo? Hindi God. Elohim. At sa Greek, Theos. So, hindi God ang ginamit na salita ng mga apostol sa pagtawag nila sa makapangyarihan ng lahat. Hindi Diyos ang tawag nila. Ang tawag nila sa kanilang panahon kung sa Greek, Theos. At sa Hebrew, Elohim. Ibig ba sabihin, wala pang Diyos sa panahon ng mga apostol dahil hindi Ingles ang ginamit nilang salita? Hindi Diyos? Meron na. Ibang termino lang ang ginamit nila. Ganon din. Yung authority ni Pedro na pinagkatiwalaan siya ng mga susi ng kaharian ng langit, tinawag natin itong representative o vicar. At wala namang nagbabawal sa Biblia sa paggamit sa mga salitang ito. Uulitin ko, katulad din sa salitang monotheism. Hindi ginamit ng mga apostol ito sa kanilang panahon dahil ang mababasa sa Biblia, ang dalawang salita na pinanggalingan sa salitang ito na kino-combine, salitang Griego ito na mono at theos. Dalawang salita ito, hindi ito kino-combine o dinudugtong sa panahon ng mga apostol dahil isang salita ang theos, meaning God, at mono, ibig sabihin only. Magkaibang salita ito, kino-combine o dinudugtong, kaya naging monotheism. Pero sa panahon ng mga apostol, hindi ginamit nila ang salitang ito, monotheism. Mono at saka theos, mababasa. Ginamit nila. Pero hindi kung kino-combine na, kung pinagdugtong. Dahil hindi ko alam kung sino ang nagdugtong nito. Na yung paniwalang iisa lang ang Diyos, tinawag na monotheism. Okay? Pero bakit tinanggap natin na hindi ito ginawa ng mga apostol sa kanilang panahon? Katulad din, halimbawa, ako'y 2 minuto na lang. Magtatapos naman tayo sa edisyong ito ngayon. Mga kapatid at mga magulang, mahahanging naman tayo. Ito ding argumento o objection na ito, hindi naman mababasa sa Biblia na si Pedro tinawag na unang Santo Papa. Ano ba ang sagot natin? Sa kanilang panahon, hindi pa tinawag na Santo Papa ang tungkuling ito. Pero may mga premises na dapat matawag sa mga terminong ito dahil merong premise ito sa Biblia. Bakit? Si Pedro, unang premise, pinagkatiwalaan ng susi ng mga kaharian ng langit. Unang premise ito. Ano ba ang pinagkatiwalaan ng mga susi ng kaharian ng langit batay sa Isaias 22, versikulo 21 hanggang 22? Tawagin itong Papa. O Father sa English. Basahin niyo ang talatang Isaias 22, 21 hanggang 22. At sa Revelation chapter 3 verse 7, ang humawak ng susi, tawaging holy o banal ang tungkuling ito. So kung idugtong natin ang dalawang terminong ito, ang santo o balaan at Father sa Isaias 22:21 hanggang 22, lalabas ang terminologyeng Santo Papa na ginamit natin sa pagtawag sa posisyong pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian ng langit. Ito ang katungkulan ni Pedro. Di ba wala na akong oras? Itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.